Ito naman pag-usapan natin. Naku, problema na naman to. Okay, good morning po sa inyo mga kapatid. Ako po si JDB, ang inyong abang lingkod. Um, ito po bagong balita, ano? Dahil sinasabi nga nila na ang OVP ay magandang alternatibo. Ito ay si Sara ang solusyon. Sabi nga naman ng iba, like nila Attorney Vic, ayaw lang aminin na hindi solusyon si Sara kundi konsumisyon. Kalang ginigit, meron tayong constitutional process. Kapag hindi na magampanan ng Pangulo sa anumang kadahilanan, ay merong papalit sa kanyang pwesto, di ba? Fuck the law. Di ba? Magrevolusyon na lang tayo. Magrevgob na lang tayo. Kung pabababain natin ng Pangulo, papalitan natin ng mas malala pa, naku po, patay tayo. At least ang problema kay PBBM, nagpaka-busy, napabayaan yung 3 taon. Naging busy sa pagpopromote ng Pilipinas para umangat ang ekonomiya, sinamantala naman ng mga magnanakaw, di ba? Tapos, yung mga inaasahan niya, yung pala binuwag ni PBBM na anti-corruption group na galing binuo ni Duterte. Alam niyo kung kanino pinasa? Pinasa niya sa opisina ni E.S. Bersamin. May ginawa ba si Bersamin? Wala. Di ba? Tapos yung DPWH secretary natin, ayon dun sa mga taga-DPWH, yung mga kumakanta, kasabwat, may monthly. Ay nako. Ngayon, si Bunoan. Ay nako. Diba? At least, sabi ko nga sa inyo, ralihin mo si PBBM. May aksyon. Basta sabi naman niya dati, naalala ko sabi niya, basta yung inyong concern, yung sigaw ninyo, ay lihitimo. Hindi yung bangag. BBM, resign. Pag hindi naglalaman ng solusyon sa bayan, malalagutan ka ng hininga, hindi ka papansinin ni PBBM. And after all, nabatay ka na sa kakabangag-bangag mo, wala, presidente pa rin siya ng Pilipinas. One thing for sure, hindi niya haharangin ang pagpapalibing sa'yo. Di ba? At murahin mo siya. May presidente tayong magangag-gangag. Di ba? Kahit mamatay ka na, hindi ka haharangin ni PBBM na maipalibing sa LBM. Di ba? Ay, LBM. LMB, Libingan ng Mga Bayani. Ngayon, tingnan niyo to ha. Ito, balita ito galing sa COA ha. Hindi ito invento, hindi. Reklamuhan ninyo yung Pilipinas Today. Sabi rito, OVP. Ibig sabihin po ng OVP, overpriced po. Okay? Overpriced po. Gumastos ng 1.48 million para sa 7 CCTV units. Noong 2024, sabi ng COA. Nako, COA, patay ka ngayon sa mga DDS. Yari kayo. Basa nga abutin nyo. Bakit ninyo binuking? Ang alternative. Tama yung mga tama yung mga yellow pinks. Bakit papababain natin si PBBM? At least yan, umaaksyon. Pagka nirally mo, umaaksyon, tumutugon. Pag si Sara nilagay mo, naku po, mas malala na problema natin. Di ba? Ayaw sumagot. Gumagalaw na lang. Sabi rito, aabot sa 212,464 petots bawat isa ang mga CCTV units. Aba, ang tindi. Saan kinabit kaya yan? At anong brand kaya ng mga yan? Baka Apple. Na binili ng OVP, overpriced po, noong 2024. Ayon sa financial records na inilabas ng COA nitong December 1. Ayos Diba? Ito pa. 138 beneficiaries sa OVP livelihood program di dumaan sa feasibility check. Bakit mo naman padadaanin pa doon, COA? Magaling yan. Hindi dumaan sa feasibility checks ang mga project proposals ng 138 benepisyaryo ng Magnegosyo Taday.
Oh, yung MTD. Yan nilagay, alam ko na nagkakamali, nakita ko yan doon sa liquidation report nila nung sa 125 million CF confidential funds. Nilagay pa yan na may perang napunta diyan. Hmm. Naglabas sila dalawang report eh, 'di ba? Excuse me. Ito pa. Sa kabila ng pagtanggap na umano ng mga ito ng tulong pinansyal, aba, may tulong pinansyal na ha. Meron baka mga political operators yung mga nakatanggap niyan. Palagay ko lang, mga nakatanggap niyan. Yung mga yung mga organizer, yung mga ganon, yung mga kung may organizer, may notebook, may lapis, may ballpen. Okay. Mga coordinators, palagay ko yung mga nakatanggap. Hmm. Diba? Grabe, yari kayo ngayon sa COA. Oh, ito pa ito bagong pulot lang OVP, overpriced, 'di ba? Dapat ito ay overpriced po. Oh, CCTV, ang tindi sa market price kay Shopee at kay Lazada, yung CCTV ko libre lang galing kay Temu eh. Hmm. Kilap, laptop 301,000, anong brand 'yan? 'Di ba? Yung brand niyan hindi naman hindi naman Apple 'yan eh. At kung Apple man, andito lang ang presyo. TV. Grabe, hanggang 30K ang halaga, sa kanila 63. Aba, ano ba piyesa ng TV na yan? Siguro yung TV dyan, kapag ka naguhugas ng pinggan yung pinapanood mo, matitilamsikan ka ng sabon, ganun. Anong makatotohanan? Oh, yung aircon, 73,500 na nagkakahalaga lang ng 20 hanggang takwa rents. 'Di ba? Ang tindi nyo, kapalan ng mukha yan. Oh. Ako hindi ko po sinasabi sa inyo na si Sara ang gumawa nito ha. Palagi pong sinasabi ko sa inyo, ang mga magnanakaw sa mga ahensya ng gobyerno, yung mga dinadatnan nila, yung mga naiiwan, halimbawa nagpalit na ng Vice President. Halimbawa, wala na si Lenny, si Sara na. Yung mga empleyado ron na hindi natitinag, yung mga nandoon. Oh. Yan ang mga korap dyan sa ganyan, sa mga ahensya ng gobyerno natin. Ngayon, ikaw naman na bagong salta doon, hindi ka dapat nagpapadala sa kanilang katarantaduhan. Dapat sila ang binabantayan mo. Dahil pag hindi mo nagawa yan, nakapag-corrupt yung mga yan, ikaw ang madadamay. O ngayon, sino na naman ang sinasabihan ngayon ditong nagnakaw na naman? Di si Sara na naman. O ngayon, imbis na sabihin niya ng yung minumura niya si na PBBM, Elisa si SMR, sa inyo siya napapatayin niya, yung mga taga-OVP gumawa niyan. Paimbestigahan mo, Day. Patunayan mong talagang, binudol ka ng mga tao mo. Ng mga taong dinatnan mo sa OVP. Yan yung mga malalakas sa loob eh. Ngayon, kung hindi mo gagawin yung sinasabi ko, alam nyo, silence means yes. Di ba? Ibig sabihin, totoo yun na. Kinukonsenti mo sila. Ayan ba'y palatandaan ng pagiging magaling na leader? Nako, hindi. May nakulong na ba? Ito pa, sabi, COA, kinumpirma na maayos. Walang iya. Sinong sumulat? Usapang katotohanan lang. Gawa ng ng PR company, no? COA, kinumpirma ang maayos sa paghawak ng pondo. Maayos naman yung paghawak. Hawak lang, di ba? Ng OVP sa 2024 sa ilalim ni Sara Duterte. Ano yung mga nilabas ng COA? Inilabas ng Commission on Audit ang annual audit report para sa Office of the Vice President for the 2024. Nakakuha ang OVP ng unmodified opinion. Ito ang pinakamataas. Ito na naman tayo sa katarantaduhan na yan eh. Yung pinakamataas ako, wala lang rito si Professor, yung accounting professor natin si JC Chits. Mismo ang COA, yun, accounting professor yun, sinasabi nila, walang ranking, pinakamataas, pinakamababa na audit rating ang COA na binibigay. Walang ganon. Mga korap lang ang gumagamit niyan. Eto, nakakuha kami ng pinakamataas. Pansinin nyo to. Ninoobserbahan ko. Yung gumagamit ng
pinakamataas na audit rating ng ganyang phrase. Nakakuha kami. Yun ay may mga akusasyon ng korupsyon. Oh. Ito, sabi rito. We are pleased to transmit the annual audit report, blah, 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 2024. Ito yung bala nila. Ano nakalagay rito? The audit was conducted and ascertain the level of assurance that may be placed on the management's assertion on the financial statements. Yun pong unmodified report na yon. It's all about the financial statements. B, determine the propriety of transactions as well as extent of compliance with the applicable laws, rules, and regulations. All right. C, recommend agencies improvement opportunities. D, determine the extent of implementations of prior years audit recommendations. Then, moreover, the audit was conducted in accordance with international standards of supreme audit institutions, yung ISAIS. We believe that our audit provides reasonable basis for our unmodified opinion. Ibig sabihin, yung audit po na to na ginawa nila ay pasok dito sa international, yung format ng pagkakagawa ng kanilang financial statements. Okay? Ito pa. May we request a status of report on the actions taken on our audit recommendations within 60 days from receipt of this report by accomplishing the attached agency plan, blah, blah, blah. Okay, good. Maya, pupunta tayo ng COA. Ito pa, December 1. Lalaban tayo sa kasakiman, sabi ni Sara. Sara Duterte hits corruption amid scandals plaguing. Ito na yung breakdown. Nakuha ko to kay Benji Contreras kagabi. Yan, Antindi, grabe, Ano to? 2 units of gigabit switch, 352,370. Lupit. 2 units of bus intended for libreng sakay, 12 million. Kung di ako nagkakamali, itong dalawang bus na to, ito yung bus niya na donasyon sa kanya noong 2021, na dati ay pinapagamit niya. Alam ko, ano yan pinapaarkilahan niya yan Yan sa OVP. Nagamit sa ginagamit. Yan yung may Sara Ran noon na nakasulat sa labas. Nako. 1 unit of air purifier. Wow, lupit Biometrics. Yung mag-attendance ka, merong scanner na ng daliri mo. Ang mahal 120,000 Mamaya na yan si Fox. Ngayon, punta tayo ng COA. Commission on Audit. So, hindi ko naman sila gustong mapahiya. Ang gusto ko lang po rito ay malinawan ng mga naniniwala, okay, sa kanila, kung ano ba yung modified na yan, or unmodified opinion na yan. Wait a second. Tignan nyo Clarification on the use of the phrase highest COA audit rating. June 22, 2022. Kasi laging binabala namin dati yan noong panahon ni Digong. Ang Tatay Digong nakakuha ng highest audit, blah blah blah, yung mga ahensya ng gobyerno. Diba dati ako Duterte, supporter na vlogger. Ito, ang sabi po dito, given the misconception, naku po, mali agad yung paniniwala raw. Dun sa praise na highest COA audit rating may cause and its potential impact
to decision makers in the public. Ibig sabihin, eh, makaring makaapekto ito sa mga mamamayan, yung mga tawag dito. Kasi pag sinabi mong decision makers and the public, yung mga taong bayan yan na let's say pag maghahalalan, yun mga botante, yun lang madaling ibig sabihin yan. The Commission on Audit would like to clarify again, muli daw, nais nilang linawin na yung audit opinion should not be viewed as a rating. COA na po nagsabi niya na, yung highest rating ninyo, hindi raw po yan tama yung sinasabi nyo. Eto. An audit opinion pertains only to financial audit conducted regularly by COA auditors on the agencies within its jurisdiction. It may be unmodified or modified depending on whether the agency's financial statements are presented. Ito pa, babain na natin rito. Ito. In all material respects, in accordance with the applicable financial reporting framework. Ibig sabihin po nito, ang financial statement, yung sistemang ginamit sa pagsulat nito ay sang-ayon sa umiiral na standard auditing format. Ganon. Para nagiging madali daw, malaking tulong sa mga auditor. Ito pa, unmodified opinion, also referred to as unqualified opinion, is issued when the auditor concludes that the financial statements are prepared in all material respects in accordance with the applicable financial reporting framework, yung standard. Meanwhile, a modified opinion, blah, 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 huwag na yan. Doon tayo sa unmodified. Ito, it is important to note that the financial statements represent only the facet of the agency and that an audit opinion does not provide conclusions on the agency's level of compliance with laws, rules, and regulations, nor the application of the principles of economy, efficiency, and effectiveness in the agency's operation. Ibig sabihin, yung yung unmodified opinion, sabi diyan, yan ay patungkol doon sa financial statements na nagpapakita lamang ng papanong ginastos, papanong gumalaw yung pera na hawak ng ahensya. Pero hindi raw po ito nagbibigay ng palagay, ng conclusion na etong ahensya na ito ay sumunod sa batas, sa mga panuntunan, sa pamantayan, sa mga patakaran. Naging sa prinsipyo ng pang-ekonomiya, di ba? And so on. Ibig sabihin po nito, pwede pong kakitaan ng korupsyon later on pag nagkaroon na ng actual audit. Pag yung tinignan mo na talaga yung mga resibo, kinumpirma mo na sino itong tumanggap ng confidential funds. Mary Grace Piatos. Okay. Ang sabi ng rules diyan ng sa confidential funds, may merong yung joint circular or guidelines, ang tinatawag kong guidelines. Ang nakalagay doon, and according to Ping Lacson na naggagawa ng ganyan, nagsasubmit ng ganyan dati, meron kang ledger. Nandun ang pangalan nung code. Saan ba? Mary Grace Piatos. Sino tong demonyong to na nakatanggap ng 1 milyon? Si Mary Grace Piatos ay si Maria Gracia Piatos. Ganon. Ano yung pruweba na totoong tao ito? Ito yung kanyang contact details. Okay, pwede mong tawagan. Pero that's for COA's eyes only. For auditing purposes only. Hindi nila pwedeng ilabas sa taong bayan yan. Kaya nga doon sa House of Representatives, hindi yan nailabas.
Unang, the for two reason, wala siyang ganyang isinumite. Pangalawa, wala talaga siyang isinumiting ganyan. Kasi wala nga po talagang kopyang ganon. Hindi nila sinunod yun. Pero dapat verifiable. Kaya nga may guidelines para verifiable yung report. Oh. So dito, na naman, nadadali na naman sila dyan. In short, unmodified, may documents pero sa surface lang. Parang gano'n na nga. Mas malalim pa yung actual audit. Sabi nga rin sa isang, if you go further dito, nakatamad lang magbasa eh. Yan o. Tingnan nyo ha. Dati nga mahaba-haba pa to. Binago nila. Teka. Unmodified opinion, sabi. This opinion is issued when auditor concludes, so blah blah, like standard raw. Teka. Opinion does not necessarily mean that there were no misstatements. Ayan o. Laki. Sabi rito, as such, an unmodified, unqualified opinion does not necessarily mean that there were no misstatements found during the audit or there were no uncorrected misstatements as at year end. It is possible that the misstatements found during the audit were already corrected by the audited agency, or the uncorrected misstatements are not material quantitatively and qualitatively. This does not also entail that the audited agency fully complies with all the laws, rules, and regulations, and the uses of funds of the agency's programs, projects, and activities are economical, effective, or efficient. Ibig sabihin, dito sa unang part, standard lang yung pagkakapresenta ng financial statements. Pero hindi naman daw po nangangahulugan na yung audit na yan ay nagsasabi ng malinis, na walang makikitang bahid. Nasa katunayan, makikita ang mga yan kapag nagkaroon na ng actual na auditing. Ibig sabihin, isa-isa na. Diba? Alinaw eh. Hindi rin daw sinasabi nito na yung ahensya ay talaga namang sumunod. Hindi, madaling salita, hindi po paano ba yun? Ang ginawa? Binudol yung pera ng taong bayan. Ganoon ang ibig sabihin dito. Okay? Nangyay mga yan. Ang lakas manggoyo. Kaya ang hilig nilang gamitin yun. Di linawin natin. Ano ba yung unmodified na yan? Diba? Grabe, no? Ay, nako, pwede ba mga kabatis, hindi po lahat ng Pilipino ay miyembro ho ng batis ng Kamangmangan. Marami pong mga hindi man nila nalalaman yan, ginagawa naman po nila, nanonood sa atin. Para maintindihan nila ano ba yung mga pinagsasabi ninyo. Yung iba naman nagre-research, which is mas maganda. Diba? O, ito naman, panghuli natin si Pokis.